Nako, ang dilim. Hindi lang sa labas ng bintana ng silid ni Don Armando Velarde, kundi pati na rin sa loob ng kanyang puso. 6 na buwan na siyang parang multo, nakakulong sa kanyang sariling katawan. Mula nang maging lumpo siya mula baywang pababa dahil sa aksidente, tanging ang galit at inggit na lang ang nagpapaikot sa kanyang dugo. Biglang bumukas ang pinto. Hindi man lang kumatok. Isang mapagmataas ng ngiti ang sumalubong kay Armando. Si Santiago, ang nakababata niyang kapatid. Nakabihis ito ng puting barong Tagalog at may dalang isang makapal na folder. Boom! Ang unang bugso ng galit ay bigla ang dumating, parang malamig na tubig na ibinuhos. Mahal kong kuya, ang sabi ko, sana mag-rest ka muna, di ba? Nagsalita si Santiago, malambing, ngunit puno ng lason. Sayang hindi mo na-witness ang history. Tiningnan lang siya ni Armando. Ang mga mata ay parang dalawang baga na nag-aapoy sa dilim. Bakit ka nandito, Santiago? Umalis ka? Oh, simple lang. Tumawa si Santiago. Finish na ang laro. Alam mo bang naibenta ko na ang lupa sa Batangas? Ang legacy project ni Ama. Huminga ng malalim si Armando. Nag-init ang ulo niya pero hindi siya makagalaw. Ang proyekto na binuo ng ama nila, ang lupa na nagbigay ng dangal sa kanilang pamilya. Nagawa mo yan. Nang wala akong pirma, tanong ni Armando, halos hindi na lumalabas ang boses. Huwag kang mag-alala. Kuya, legal lahat. Sagot ni Santiago. Ipinakita ko sa lupon ang medical report mo. Sinabi kong di ka na mentally fit, na naghahallucinate ka na umiinom ka na lang ng antidepressants. Liar! Hindi totoo yan! Pinilit mo lang sila. Sigaw ni Armando. Pilit na umupo. Pero walang silbi. Naramdaman niya ang malamig na kama, walang paggalaw. Ngumiti si Santiago. Ang ngiti kinagusto mong burahin sa mukha niya. High five, kuya. Sa susunod na hearing, kukunin ko na ang full control ng Velarde Estates. At ikaw, mananatili ka na lang dyan as sad, paralyzed memory. Naglakad si Santiago papunta sa pinto. Huminto siya, lumingon at sinabi ang huling salita na parang isang malamig na martilyo. Baka nga mas maganda na ring wala ka na kuya. Liability ka na lang. Ang pinto ay sumara ng may malakas na kalabog. Blag! Biglang nanlamig si Armando. Naramdaman niya ang sakit. Hindi sa kanyang binti, kundi sa kanyang dibdib. Parang may pumunit sa litrato ng pamilya niya. Liability? Ako, ang taong nagtrabaho ng husto, nag-alaga sa iyo noong bata ka pa. Tinawag akong liability? Hala! Ang pag-ibig sa kapatid na matagal nang inilibing, biglang nag-iba. Naging isang matalim na kutsilyo na bumabaon sa kanyang puso. Nanginig ang kanyang kamay. Gusto niyang sirain ang lahat. Gusto niyang tumayo, tumakbo, at sakalin si Santiago hanggang sa mahingi nito ang kanyang tawad. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang kanyang lumpo na mga binti. Sus Mariosep, bulong niya. Sa gitna ng kanyang galit, biglang narinig niya ang isang mahinang kalabog mula sa bintana. Isang maliit na muka ang sumilip sa bintana na may halong curiosity at tapang. Isang bata, mga 9 o 10 taong gulang, marumi ang muka at may bitbit na plastic bag. Si Kina. Hoy, tawag ni Kina. Hindi natatakot. Naku Don, bakit ka umiiyak? Umalis ka rito. Wala kang mapapala sa akin. Sigaw ni Armando. Na-shock na may nakakita sa iyak niya. Hindi umalis si Kina. Tiningnan niya si Armando mula ulo hanggang paa. Lalo na ang mga lumpo na binti nito. Pagkatapos, ngumiti siya. Hindi ngiti ng humihingi ng limos. Ngiti ng naghahamon. Alam mo Don, nagsalita si Kina. Parang matanda. Naawa ako sa iyo. Ang dami mong pera, pero wala kang magawa. Pero wag kang mag-alala. Kinuha niya ang isang lumang medalyon yon na may baluktot na silver chain sa kanyang leeg. Kaya kitang patayuin doon. Hindi man ngayon pero kaya. Pero may presyo, hindi pera. Napatulala si Armando. Isang bata? Tinuturuan ako? Anong presyo? Tanong ni Armando. Ang kanyang galit ay biglang napalitan ng isang kakaibang curiosity. Tumawa ng mahina si Kina. Ang presyo? Kilig na kilig ako doon. Ang presyo ay, wag mo akong kalimutang pakinggan kahit isang beses lang. Pagkatapos, tumalon siya mula sa bintana, nawala sa madilim na gabi na parang isang engkanto. Nanginginig si Armando. Ang utak niya ay nahati. Ang galit kay Santiago ay napalitan ng kakaibang init. Hindi dahil sa sinabi ng bata, kundi dahil sa naramdaman niyang liwanag sa gitna ng dilim. Ang dalawang sampal, ang pagtataksil ng kapatid at ang challenge ng isang bata. Ang roller coaster ng emosyon ay nagsimula na. Wala siyang magagawa kundi ang sumakay. Nang umaga, dinala ng personal assistant ni Armando, si Mang Ramon, si Kina pabalik. Nag-alangan, si Mang Ramon. Sir, sigurado ka ba? Mukhang kakaiba yung batang yan. Sigurado ako Ramon, sagot ni Armando. Malamig ang boses. Hindi niya inamin na ang totoo ay
Kilig na kilig siyang makita ulit ang bata. Ang challenge ni Kina ay nagbigay sa kanya ng rason para gumising. Grabe. Dinala siya ni Kina hindi sa mamahaling ospital sa Maynila, kundi sa isang maliit na dampa sa gilid ng bundok sa Batangas. Parang may teleportation na nangyari. Ang bahay na yari sa pinagsamang kahoy at yero ay puno ng amoy ng luya, tawas at pinatuyong dahon. Ang Lola Minda ay isang matandang babae, mga 70 na, maliit ngunit may matalas na tingin. Nakaupo siya sa isang duyan at nagsasala ng kape. Isang tunay na albularya. Sabi ko na, Kina, huwag kang mag-uwi ng gulo. Bungad ni Lola Minda, hindi man lang tiningnan si Armando. Lola, hindi ito gulo, sagot ni Kina. Naku, ito si Don Armando. Sabi niya, gusto niyang tumayo ulit. Tiningnan ni Lola Minda si Armando. Ang kanyang tingin ay parang nagpapaskan sa kaluluwa nito. Don Velarde, kilala ko ang pamilya mo. Hindi mo kailangan ang halamang gamot ko. Kailangan mo ng humility. At hindi ko kaya yon. Doon, umamin si Kina. Lola, please, kailangan natin ang pera niya. Malapit na tayong paalisin ni Doña Elena. Ang utang ni Papa, grabe na. Naalala ni Lola Minda ang utang na loob na matagal na niyang dala. Ang anak niya ay naiwang may malaking utang sa pamilya Santiago Elena. Ngayon, ginagamit ito para paalisin sila sa lupaing matagal na nilang tinitirhan. Kung gusto mong magpagaling doon, nagsalita si Lola Minda, walang awa. Kalimutan mo muna ang Velarde Estates mo. Heto, gumapang ka. Ang pagsasanay ay nagsimula. Pinagapang niya si Armando sa lupa, tinuruang huminga at gumamit ng isang lumang walis para subukan niyang bumangon. Ang bawat paggalaw ay nagbigay ng kahihiyan kay Armando. Dito, wala siyang poder. Wala siyang titulo, isang bata at isang matanda lang ang nagpapatakbo sa kanya. Sus Mario Sepp. Isang hapon, habang nagpapahinga siya, narinig ni Armando ang isang aso na tumatahol ng malakas sa malapit. Dinala siya ni Kina sa likod ng dampa. Doon, nakita niya si Aurelia Santos. Nakasuot ito ng scrubs ng veterinarian, putikan ang kanyang bota. Inaalagaan niya ang isang bali na binti ng aso. Siya ang dating kasintahan ni Armando. Doktora, sabi ni Armando, anong ginagawa mo rito? Tiningnan siya ni Aurelia. Ang ganda pa rin niya, pero may pighati sa kanyang mga mata. Nandito ako para sa mga lumpo. Armando, hindi para sa'yo. Ang mga salita ay masakit. Narinig ko ang tungkol sa'yo, sabi ni Aurelia. At kay Santiago, umalis ako dahil gusto mo ng power, Armando. At ako, gusto ko lang tahimik na buhay kasama ang mga hayop. Nagsinungaling ka, bulong ni Armando. Iniwan mo ako. Tapos ngayon, sinesermonan mo ako? Lihim ni Aurelia. Hinawakan niya ang isang lumang kwintas sa kanyang leeg. Isang saglit na kilos pero nakita ito ni Armando. Hindi niya alam, pero ang totoo, umalis siya dahil hiningi ito ng in-law niya, si Doña Elena, kapalit ng isang malaking pabor na kailangan ng pamilya niya. Hindi dahil hindi niya mahal si Armando. Kilig, nag-alis ng tingin si Aurelia. Kung hindi mo pa rin naiintindihan, Armando, hindi na kita mahal. Magpagaling ka. Pero huwag mo akong isama sa mga plano mo. Nang gabing iyon, habang umiiyak si Armando sa kanyang duyan, lumapit si Kina. Don, alam kong may plano si Doña Elena at si Santiago, bulong ni Kina. Narinig ko silang nag-uusap sa telepono. May gusto silang kunin dito. Hindi lang ang lupa, kundi ang iyong biglang may malakas na busina ang narinig mula sa kalayuan. Isang malaking sub ang huminto sa dilim. Nagbubuga ng usok. Lumabas si Doña Elena. May hawak na folder at may ngiti ng ahas. Hoy Lola Minda, narito na ako. Panahon na para magbayad at para i-check kung buhay pa ang mahal kong Don Armando. Sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay naging ugong sa gitna ng katahimikan. Naku po, si Doña Elena, bulalas ni Lola Minda. Nataranta. Matalim ang tingin ni Doña Elena. Nakasuot ng designer dress na parang hindi nababagay sa putikan ng barangay ni Lola Minda. Oh, look, ang albularye, sabi ni Elena, tumatawa ng mayabang. Wala ka pa ring pambayad, Minda. Ano, baka gusto mong kunin ko na yang dampa mo at gawing parking lot para sa golf cart ko? Doña Elena, pakiusap. Nagsalita si Lola Minda. Bigyan mo pa kami ng konting panahon. Galit na galit si Armando na nanonood mula sa duyan. Ito ang tipo ng tao na gusto niyang lunurin sa septic tank ng sarili niyang bahay. Pero paralyzed siya. Nang makita ni Doña Elena si Armando, mas lalo siyang tuwang-tuwa. Hala, ayan pala ang kuya ni Santiago. Sayang ang pera na inaksaya mo sa pagpapagamot, Armando. Lumpo ka na nga, pero bobo ka pa rin. Naniniwala ka pa sa mga halaman at engkanto ni Lola Minda? Hindi mo alam ang sinasabi mo, maring sabi ni Armando. Oo, alam ko. Tumawa si Elena. At alam ko rin kung sino ang kasangkapan mo. Si Aurelia, ang veterinarya na ito. Biglang lumabas si Aurelia, galing sa pag-aalaga ng isang kambing. Puti ka ng scrubs niya. Anong kailangan mo, Elena? Tanong ni Aurelia, walang takot. Ikaw, ngumiti si Elena.
Hindi mo ba sinabi kay Armando? Hindi mo ba sinabi na ang utang na loob mo sa akin ay mas matindi pa sa pagmamahal mo sa kanya? Sabi mo, aalis ka sa buhay niya. Pero heto ka, nag-aalaga ng aso at kambing sa gilid ng lumpo. Nagalit si Aurelia. Tama na, Elena. Wala na akong utang sa'yo. Ginawa ko na ang lahat ng gusto mo. Nako, pati ang heartbreak na ibinigay ko kay Armando, binayaran ko na. Huwag mo kaming guluhin. Wala kang utang? Umikot si Doña Elena at sumigaw sa mga kumari ni Lola Minda na nanonood sa malayo. Alam niyo bang ang lupain na ito ay ibebenta na dahil sa utang ng anak ni Lola Minda? Kung hindi niya mabayaran ang utang, itatapon ko ang lahat ng gamit niya sa kanal. Ang mga kumare ay nagsimulang magsalita, nagagalit kay Elena. Bayabnihan, nagbigay sila ng lakas kay Lola Minda. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay nang kinuha ni Doña Elena ang mga halaman ni Lola Minda at sinabing, wala yang kwenta, parang ang hiling mo, walang kwenta. Napatulala si Armando, utang na loob. Iyon ba ang dahilan kung bakit niya ako iniwan? Hindi dahil sa hindi niya ako mahal, kundi dahil sa responsibility niya. Ang matinding kilig at sakit ay sumalakay sa puso niya. Doon may nangyari. Nakita ni Armando ang pighati sa mukha ni Kina na parang ang mga halaman ay mga anak niya at doon hindi na niya inisip ang kanyang mga binti. Gamit ang kanyang siko, gumapang siya, paunti-unti sa putikan hanggang sa maabot niya si Kina. Nang hawakan niya ang kamay ni Kina, hindi na niya inisip ang sarili niya. Ang isip niya ay, kailangan kong protektahan ang batang ito. Tama na, Elena, mahinang sabi ni Armando, ngunit may bigat sa boses niya. Utang na loob na lang ang natitira sa mga Velarde at gagamitin ko yun para ipagtanggol ang mga taong ininsulto mo. Ha ha ha, ang lumpo na nagtatanggol. Tawa ni Elena, sumusuko ng laway. Pero sa loob, natatakot siya sa authority sa boses ni Armando. Biglang may dumating na courier, may dala itong document. Ibinigay ito kay Santiago na biglang lumabas mula sa likod ng sasakyan ni Elena. Relax, honey, sabi ni Santiago kay Elena. Ang kanyang ngiti ay nakakilabot. Ito na ang final papers at dahil hindi pa nagbabayad si Minda ng utang, may authority ako na gamitin siya. Lumapit si Santiago kay Lola Minda. Inilabas niya ang isang malaking sobre ng pera. Lola, dalawa lang ang choice mo. Kunin mo ang pera na ito at gawin mong witness laban kay Armando. Sabihin mong hindi siya mentally fit dahil sa mga ritual mo. O kaya, bukas na bukas, wala ka ng tirahan. Anong choice mo, Lola? Hindi makagalaw si Lola Minda. Ang sobre na puno ng pera ay parang nakakainis na ahas. Ang lupa, ang kanyang tahanan at ang kanyang dangal ang nasa panganib. Hindi ko kailangan ng pera mo, Santiago, sabi ni Lola Minda. Matigas ang boses, pero nanginginig ang kanyang kamay. No, pero ang apo mo, sabi ni Santiago, evil ang ngiti. Ang utang ay utang, Lola. Sa korte, hindi yan awa o dangal ang pinag-uusapan, kundi legalidad. Nawalan ng pasensya si Armando. Lumayas ka! Hindi niya kailangang maging witness mo. Ako ang magbabayad ng lahat. Tiningnan siya ni Santiago, puno ng contempt. Aba, kuya, saan ka kukuha ng pera? Ang mga account mo, frozen na at ang medical report mo, hindi na reliable. Sayang, goodbye kuya. Umalis si Santiago at Elena, iniwan ang tensyon. Grabe. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Armando. Narinig niya ang boses ni Aurelia at Lola Minda, nag-uusap sa labas. Lola Minda, huwag mo nang tanggapin ang alok ni Santiago, bulong ni Aurelia. Kung kukunin niya ang lupa, ako ang magbabayad. Ako? Paano anak, malaki yan? Tanong ni Lola Minda. Mayaman si Elena. Alam niya ang weakness ko. Noong umalis ako kay Armando, Lola, ginawa ko yun dahil threatened ang pamilya ko. Umiiyak si Aurelia. Sinabi ni Elena na kung hindi ako lalabas sa buhay ni Armando, sisirain niya ang reputation ng klinik ko. At lalong-lalo na, ang health ng nanay ko. Nako, kaya ko siyang bayaran pero sacrifice na ang pride ko. Handa na akong gawin yun para sa'yo. Shock ni Armando. Nararamdaman niya ang sakit. Siya, na akala niya ay dahil sa ambisyon iniwan. Ang totoo, utang na loob at responsibility ang nagpahirap sa babaeng mahal niya. Ang pag-ibig niya sa akin, nagdala lang sa kanya ng sakit. Biglang may malakas na kulog. Nagsimulang umulan ng malakas. Nag-aalala si Armando. Nagmamadaling umakyat si Aurelia. Sa sobrang lakas ng ulan, nadulas siya sa hagdan na putikan at natumba. Aurelia! Sigaw ni Armando. Ito ang pinakamabilis na gumalaw ang kanyang katawan sa loob ng 6 na buwan. Pilit siyang gumapang palabas. Ang ulan ay tumatama sa kanyang mukha. Naabutan niya si Aurelia. Niyakap niya ito nang walang kontrol. Ang lamig ng ulan at ang init ng pagyakap. Aray, Armando! Ang higpit! Sabi ni Aurelia. Huwag kang alis ulit, Balam, bulong ni Armando. Huwag mo akong iwanan, please.
Doon, naramdaman ni Aurelia ang tunay na ni Armando, hindi dahil sa power, kundi dahil sa takot na mawalan. Kilig, habang magkayakap sila may maliit na glint na nakita si Kina sa putikan. Ang cellphone ni Doña Elena, naihulog pala ni Elena kagabi. Walang nakakita. Kinabukasan, habang naglalaro si Kina sa cellphone, nakita niya ang isang text message mula kay Santiago kay Elena. Done with the doctor. Ready for the hearing. Final na ang mental incapacity ni Kuya. Nagpapatuloy ang therapy ni Lola Minda. Sinabi niya kay Armando, alam mo Don, hindi ang binti mo ang lumpo, ang puso mo. Pagkatapos pinainom niya siya ng isang mainit na sabaw at biglang naramdaman ni Armando ang init sa kanyang tiyan. Isang maliit na comfort sa gitna ng gulo. Anong doktor ang tinutukoy sa text message? May pinirmahan bang document si Lola Minda? Kinuha ni Kina ang cellphone ni Elena, itinago sa kanyang secret hiding place at tiningnan ang text message. Alam niyang may power ang phone na ito. Ito ang gagamitin ko para sa inyo, Tito Armando. Bulong niya. Ang mga sumunod na araw ay parang impyerno para kay Armando. Ang ulan ay hindi tumitigil. Ang stress ay nagpapabigat sa kanyang katawan. At ang deadline para sa hearing ay papalapit na. Alam ni Santiago at Elena ang tungkol sa kanyang therapy, kaya nagpapadala sila ng threat kay Lola Minda. Isang umaga, dumating ang isang lalaking may dalang supena para kay Lola Minda. Sabi ng papel, kailangan niyang mag-testify sa korte. Nako! Nang makita ni Lola Minda ang papel, halos himatayin siya. Ito na, kailangan niyang magdesisyon. Ang lupa at ang kaligtasan ni Kina o ang dangal ni Armando at ang katotohanan. Hindi ko na alam Don Armando, umiiyak si Lola Minda. Hindi ko kayang mawala ang bahay namin. Hindi ko kaya. Patawarin mo ako, pero gagawin ko ang testimony na gusto ni Santiago. Huwag Lola Minda, hindi mo kailangang gawin yan, sigaw ni Armando. Kailangan ko doon, sabi ni Lola Minda, umiiyak. Utang ko sa aking pamilya at kay Kina mas importante ang kaligtasan ng apo ko kaysa sa legacy mo. Ang mga salita ni Lola Minda ay parang bala na tumama sa puso ni Armando. Ang hiling niya, ang hope niya, biglang naglaho. Kung ang taong nagbigay sa kanya ng lakas ay susuko na, sino pa ang maniniwala sa kanya? Tama na, stop na Lola Minda, mahinang sabi ni Armando. Tiningnan siya ni Aurelia, puno ng sakit. Armando, huwag kang sumuko. Huwag! Magaling ka na. Pero hindi nakinig si Armando. Ang kirot ng betrayal ay mas masakit kaysa sa paralysis niya. Umalis ka, Aurelia, sabi ni Armando. Walang emosyon. Ikaw din, sabi ko na sa iyo, umalis ka na. Wala ka ng utang na loob sa akin, wala akong future. Isa lang akong lumpo na nabubuhay sa past. Naglakad papalabas si Aurelia. Nanginginig ang kanyang katawan dahil hindi niya alam kung paano pa siya tutulong. Ito na ang self-destruction ni Armando. Si Kina ang natira. Lumapit siya kay Armando na umiiyak sa kanyang kama, nagtatago sa dilim. Tito Armando, bulong ni Kina, hindi totoo ang sinasabi mo. Umalis ka, Kina, sigaw ni Armando. Hayaan mo akong mag-isa, pero hindi umalis si Kina. Kinuha niya ang bulaklak ng sampagita na inialay niya sa kanya noon at inilagay sa tabi ng unan ni Armando. Hindi siya nagsalita. Sa halip na moral lessons, nagkwento siya ng isang fairy tale ng mga Pilipino. Noong unang panahon, may isang huwag mong hayaang ang galit ni Santiago ang maging katapusan mo. Ang mga lumpo lang sa isip ang hindi na kayang tumayo. Grabe. Ang mga salita ni Kina ay nagpabigat sa loob ni Armando. Nakikita niya ang inner strength ng bata. Nag-iisip si Kina. Kailangan niyang gamitin ang cellphone ni Elena. Kailangan niyang malaman kung sino ang doktor na iyon. Bigla siyang naisip ng isang ideya. Kinuha niya ang cellphone at sumulat ng isang private email gamit ang account ni Elena Pontgabina. Tumingin si Santiago sa laptop niya. Nakita niya ang isang notification mula sa private email ni Elena. Ang doktor ay nasa Batangas na, ready for the final signature. Tumawa ng malakas si Santiago. Tapos na, hindi ka na makakabangon, kuya. Inassume ni Santiago na si Elena ang nag-send ng email. Hindi niya alam na si Kina ang nagpadala nito para malaman kung sino ang doktor. Ang plan ni Kina ay nagsimula na. Ang plano ni Kina ay nagsimula ng umikot sa gitna ng gulo at stress ni Lola Minda. Walang nakakapansin sa mga galaw ng bata. Isang hapon habang naglilinis ng kanyang closet si Lola Minda, nakita niya ang isang lumang medalyon na may baluktot na silver chain. Ang design ay kakaiba. May tahing bulaklak sa likod at may munting inlaid na letra V. Nako, matagal ko na tong hindi nakikita, bulong ni Lola Minda. Biglang pumasok si Kina, nagtatago ng isang bagay sa likod niya. Lola, ano yan? Wala, anak, luma lang, sabi ni Lola Minda. Flashback sa kanya. Ang medalyon na iyon ay galing sa isang babae, buntis, na tinulungan niya noong bagyo. Isang babae na may sakit, nagtatago. Ang babae ay huling nakita ni Lola Minda na kasama ang kanyang anak, ang tatay ni Kina, bago ito namatay. Kina? Sabi ni Lola Minda, puno ng sakit. May kailangan kang malaman, hindi kita tunay na apo.
Alam ko, Lola. Kalmadong sagot ni Kina. Nakita ko ang birth certificate ko. Ang pangalan ng nanay ko, Velarde. Nanginginig si Lola Minda. Hindi pala lihim. Siya ang kapatid ni Don Armando. Patuloy ni Lola Minda. Umiiyak. Ang ina ni Kina ay nagtago dahil ayaw siyang tanggapin ng pamilya nila. Nag-utang na loob ako sa kanya dahil siya ang nagligtas sa buhay ng tatay mo. Ang medalyon na yan ay sa kanya? Nagulat si Armando nang marinig niya ang usapan. Ang kanyang kapatid na babae na umalis sa bahay nila dahil sa pag-ibig ay may anak pala. Si Kina, ang utang na loob ni Lola Minda ay hindi tungkol sa pera kundi tungkol sa pag-ibig at pamilya. Si Armando, sa kabila ng paralysis ay lumabas. Gumapang ulit siya pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pride, kundi dahil sa pagmamahal sa pamilya. Kina, sabi ni Armando, puno ng luha. Tito Armando mo ako. Yumakap si Kina kay Armando. Sa gitna ng yakap, bumulong si Kina. Tito, huwag kang mag-alala. May plan B ako. Doon, ipinakita ni Kina ang cellphone ni Doña Elena at ang text message ni Santiago tungkol sa doktor na bayad. Alam ko kung sino ang doktor na ito, Tito, sabi ni Kina. Nakita ko ang kontak niya sa phone, si Doktora Susa. Galing ni Kina. Nagsimulang umikot ang utak ni Armando. Ang Doktora Susa ay kaklase niya noong college. Yes, sir. Hindi na mag-isa si Armando. Nagkaroon ng meeting si Armando, Lola Minda, Kina at Aurelia. Nagkasundo sila na magkaisa. Si Aurelia, dahil sa insider knowledge niya sa medical world, ang kumuha ng personal na ebidensya laban kay Doktora Susa. Nagluto si Lola Minda ng basoy para sa kanilang secret meeting. Ang amoy ng tamoy ay nagbigay ng comfort sa lahat. Bago umalis si Aurelia, hinalikan niya si Armando sa noo. Hindi na siya nag-alinlangan. Kahit anong mangyari, I will fight for you, Tito Armando, for all of us. Ang kailangan nila ay katibayan na inutusan ni Santiago si Doktora Susa. Sa gabi bago ang hearing, dumating si Santiago sa dampa na puno ng takot si Lola Minda. Lola Minda, ito na ang huling offer, sabi ni Santiago. Pirmahan mo ang affidavit na ito at sasabihin mo sa hearing na hindi. Pagkatapos, safe na ang apo mo. Tiningnan ni Santiago si Armando na nakatayo sa kanyang sarili sa loob ng dampa gamit ang pillars bilang support. Tingnan natin kung sino ang luluhod sa huli, Santiago. Sabi ni Armando, ang kanyang boses ay malakas at malalim. Nagulat si Santiago, pero ngumiti siya ng evil smile. Bukas, kuya, bukas ang katapusan mo. Ang korte ay puno ng tao, mga shareholders, mga reporter, at siyempre ang mga taong interesado sa downfall ni Don Armando Velarde. Grabe, si Santiago at Doña Elena ay nakaupo. Nagpapalitan ng condescending ng ngiti. Si Armando nakaupo sa wheelchair, matigas ang muka. Sa gilid niya, si Mang Ramon. Wala si Lola Minda at wala si Aurelia. Tension, nag-umpisa na ang hearing. Tinatawag ko si Giring Minda de los Reyes, sabi ng court clerk. Pumasok si Lola Minda. Napakaliit niya pero parang may ilaw sa kanyang mata. Naglakad siya papalapit sa stand. Nanginginig. Naku, sinimulan ni Santiago ang pagtatanong. Minda, totoo bang si Armando ay hindi na? At totoo bang ang therapy mo ay parang hokus-pokus lang? Tiningnan ni Lola Minda si Santiago. Tiningnan niya si Armando. Ang kamera ni Kina ay nasa bulsa niya. Recording lahat. High drama. Honorable Judge, ang sagot ko ay... nagsalita si Lola Minda. Napuno ng silence ang korte. Ang sagot ko ay hindi po totoo, sigaw ni Lola Minda. Sinungaling po si Santiago. Pinilit niya po ako dahil sa utang. Ang therapy ko ay ginawa ang hindi kaya ng ospital. Nagbigay ng hope sa taong walang pag-asa. Tumayo si Santiago. Objection, Your Honor. Hearsay. Bayad po yan. Minda, nagbabayad ako ng utang, sabi ni Santiago. Nagbabanta. Huwag mong kalimutan ang bahay mo. Tiningnan ni Lola Minda si Santiago at ngumiti ng mapait. Ang dangal po ay hindi nababayaran ng pera. Boom! Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Doktora Aurelia Santos. Nagsuot siya ng corporate attire. May dalang documents. Siya ay mas professional at fierce kaysa dati. Ako po ay volunteer na witness, Your Honor, sabi ni Aurelia. May ebidensya po ako na hindi lang mentally fit si Don Armando, kundi siya ang biktima ng scam ng kapatid niya. Ang totoo, physically fit na siya at handa nang tumayo para sa sarili niya. Objection! Sigaw ni Santiago. Huwag kang mag-alala, Santiago, sabi ni Aurelia. May evidence ako laban sa doktor na bayad mo. Si Doktora Susa ay naglabas ng fake results at ang record ng mga phone calls mo sa kanya nandito. Nataranta si Santiago. Naglakad siya papalapit kay Lola Minda. Ang kanyang muka ay puno ng galit. Minda, last chance. Sabihin mo sa judge na fake ang therapy mo. O kaya, ipapakita ko ang video na nagpe-fake si Armando ng paralysis.
Nag-aalala si Armando. Hindi niya alam na may video pala. Naglakad papalabas si Kina mula sa madla. May hawak siyang isang maliit na USB stick. Lumapit siya sa judge at ibinigay ang USB. "Excuse me, Your Honor," sabi ni Kina. "Evidence po ito, ang secret video ni Tito Santiago." "Teka, ito ang totoong video na nagpe-pressure siya kay Dr. Susa at kay Lola Minda." Nagsimulang umiyak si Santiago at Doña Elena. "Karma," tumayo si Armando. Hindi muna siya lumakad. Dahan-dahan siyang tumayo sa kanyang wheelchair. Hawak lang ang armrest. Ang lahat ay shocked. "Honorable Judge," sabi ni Armando, "ako po si Armando Velarde. Lumpuman ang binti ko, hindi ang isip ko. At ngayon, I will stand." Ang silence sa courtroom ay parang kamatayan. Ang lahat ay nakatitig kay Don Armando Velarde na nakatayo, nanginginig man pero matatag. "Order! Order!" sigaw ng judge pero walang nakikinig. Si Santiago at Doña Elena ay parang natuklaw ng ahas. "Hindi! Fake yan! Magic yan ng albularya!" sigaw ni Elena, halos hysterical. Ipinakita ang video ni Kina. Dito, narinig ang boses ni Santiago. "Bayaran mo na ang Dr. Susa. Sabihin mo, at ang pagbabanta niya kay Lola Minda." "Karma! Walang pagtataka. Ang lahat ay nakatitig kay Santiago." "Your Honor," sabi ni Armando. Ang kanyang boses ay nanginginig sa effort. "Ang paralisis ko po ay totoo. Ang sakit ko ay totoo. Pero ang pag-ibig at tapang ng mga taong ito, si Lola Minda, si Aurelia Sili, at ang pamangkin ko, si Kina, ang nagpatayo sa akin. Mas malakas po ang awa kaysa sa power." Climax. Sa wakas, nagdesisyon si Armando. Ang bawat hakbang ay parang 1,000 needles still sa kanyang binti. Pero ginawa niya. Dahan-dahan lumakad si Armando. Isang hakbang, dalawang hakbang, hindi perfect, pero malinis sa puso. Ang mga shareholders ay nagsipalakpakan. Ang mga reporter ay nagkuhaan ng litrato. Ang kinabukasan, inanunsyo ng judge ang desisyon. Ang documents na nilagdaan ni Santiago ay invalid dahil sa fraud. Ang full control ng Velarde Estates ay ibalik kay Armando. Si Santiago at Elena ay i-refer sa prosecutor para sa criminal charges. Golden moment. Matapos ang hearing, niyakap ni Armando si Aurelia, si Kina at si Lola Minda. Ang luha ni Armando ay tumulo. Pero ang pinakamahalaga, lumapit si Armando kay Lola Minda. Dahan-dahan siyang yumuko at ginawa ang, "Salamat Lola Minda," sabi ni Armando, humbled. "Ikaw ang master architect ng healing ko. Patawarin mo ako sa pride ko." "Huwag kang mag-alala doon," sabi ni Lola Minda, umiiyak. "Ang pagmamano mo ay bayad na sa lahat ng utang." Galit at pagkawala, lumapit si Doña Elena kay Aurelia. Hinawakan niya ang isang baso ng tubig at ibinuhos ito sa mukha ni Aurelia. "Bitch, sisirain ko ang reputation mo. Wala kang hiya," sigaw ni Elena. "Hindi pa tapos ito. Ang social media ang bahala sa'yo." "Tapos na, Elena," sabi ni Aurelia, kalmado. "Ang reputation ko ay hindi nababayaran ng pera." Cliffhanger. Habang inaaresto si Santiago, sumigaw siya kay Armando. "Hindi mo lang ako binawi sa power, kuya. Kinuha mo ang dangal ko. Hindi mo pa nakikita ang huli sa akin." Lumipas ang ilang araw. Ang balita tungkol sa pagbangon ni Don Armando ay naging international news. Ang mga tao ay nagsasaya. Si Armando ay nasa bahay na, pero hindi na sa dilim. Puno ng liwanag ang kanyang silid. Pagpapatawad, ang unang ginawa ni Armando ay ang desisyon tungkol kay Santiago. Pinatawad niya ang kanyang kapatid. "Hindi ko siya ikukulong, Ramon," sabi ni Armando kay Mang Ramon. Sapat na ang disgrace. Nawala ang dangal niya. Hindi niya kailangan ang rehas. Ang karma na ang bahala sa kanya. Pero ang kontrol sa kumpanya, akin na." Golden moment. Nagluto si Lola Minda ng sinigang para sa kanila. Isang simple na feast para sa mga nagwagi. Si Aurelia, si Kina, si Lola Minda at si Armando. Habang kumakain, nagkatinginan si Armando at Aurelia. Ang kanilang eyes ay puno ng pag-ibig na matagal nang nakatago. "Sabi mo, hindi mo ako mahal," bulong ni Armando. "Sinungaling ako," sagot ni Aurelia. Umiiyak. "Gusto ko lang protektahan ang pamilya ko. Pero ang totoo, mahal kita, Armando. Mahal na mahal kita." Niyakap ni Armando si Aurelia, hindi na sa desperation, kundi sa pag-ibig. Kilig na kilig. Dangling mystery. Habang nagmamahalan sila, si Kina ay nasa likod. May nakita siyang isang luma na photo album na naiwan ni Elena. Binuksan niya. Nakita ni Kina ang litrato ni Elena. Bata pa, kasama ang 3 lalaki. Isa ay si Santiago. Ang dalawa, hindi niya kilala. Pero may caption sa likod, "Ang mga magulang ko at si Tito Ramon." Teka, si Mang Ramon,
Micro twist. Habang busy sila sa kilig, may delivery boy na dumating. May kaso ito. Isang brown envelope na may address ni Aurelia. Binuksan ni Aurelia. Isang photocopy ng marriage contract at isang picture ni Aurelia at ni Santiago magkasama. Ang marriage contract ay may date bago pa ang accident ni Armando. 50. The threat. May anonymous letter sa loob. Alam ko, ang nanginginig si Aurelia, isang lumang sumpa. Sino ang may alam? Ang marriage contract na fake noong bata pa siya, na pinirmahan niya sa ilalim ng pressure ni Elena. Akala niya walang bisa. Sus Mariusep! Cliffhanger. Tiningnan ni Aurelia si Armando na tumatawa kasama si Kina at Lola Minda. Ang kaligayahan na ito, kaya ko bang sirain? Itinago ni Aurelia ang envelope sa kanyang damit. Tiningnan niya ang picture at ang contract. Sino ka? Sino ang may alam? Nang gabing iyon, matapos matulog si Kina at si Lola Minda, nanatili si Armando at Aurelia sa beranda. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa dampa. Naramdaman ni Armando na may iba kay Aurelia. Ang kanyang kaligayahan ay may halong takot. May problema ba? Mahal! Tanong ni Armando. Mahal. Ang salita na matagal na nilang hindi nabibigkas. Hindi sumagot si Aurelia. Niyakap niya si Armando ng mahigpit. Armando, pangako, hindi na kita iiwan. Hindi na. Hindi mahalaga ang nakaraan. Sensual metaphor. Hindi niya sinabi ang tungkol sa lihim na marriage contract. Sa halip, sinabi niya ito sa yakap niya. Show, don't tell. Hindi sapat yet, sabi ni Armando. Gusto ko marinig ang lahat. Gusto kong malaman ang lahat. Prepare. Ang pangako at ang pag-ibig. Kinuha ni Armando ang kamay ni Aurelia. Noong dahan-dahan hinalikan ni Armando si Aurelia, isang halik na puno ng years ng pagkawala at pag-asa. Ang halik ay maingat noong una, ngunit nag-aapoy sa huli. Ang simoy ng dagat ay parang kanta sa kanilang tainga. Ang tubig ay parang sumasayaw. Ang init ng kanilang mga katawan ay nagbigay ng lakas sa lamig ng gabi. Kilig mandate. Hindi direkta ang mambabasa sa bedroom, pero naramdaman ang emosyon. Naramdaman ni Aurelia ang power at proteksyon ni Armando. Naramdaman niya na siya ang pinakamahalaga sa buhay ni Armando. Hindi na ito ang Edong the Star. Dangling mystery solved. Habang nagmamahalan sila sa dampa, binuksan ni Kina ang photo album ni Elena. Tinitigan niya ang picture ni Mang Ramon. Sa wakas, nalaman ni Kina ang lihim tungkol sa silver medallion. Ito ay kay Mang Ramon. Si Mang Ramon ay anak ng tunay na Velarde na nagbigay ng utang na loob kay Lola Minda. Si Mang Ramon ay kapatid ni Armando sa side ng nanay nila na tinatago ng pamilya. Ito ang lihim ni Elena. Ginagamit niya si Mang Ramon para mag-spy kay Armando. Nako, kaya pala nakakapasok si Santiago sa house ni Armando. The twist. Kinabukasan, habang nag-aayos ng papel si Armando sa office niya, may tumawag si Santiago. Kuya, sabi ni Santiago, kalmado ang boses. Congrats sa pagbangon mo. Pero baka gusto mong alagaan ang veterinarian mo. Baka mawala siya ulit. Alam mo na, old wounds. Anong gusto mong sabihin, Santiago? Tanong ni Armando. Baka gusto mong i-check ang records ng marriage sa Batangas. Bawal na pag-ibig, kuya. Bawal na pag-ibig. Tumawa ng malakas si Santiago at pinatay ang phone. Cliffhanger. Nagulat si Armando. Naramdaman niya ang lamig sa kanyang dibdib. Marriage. Tiningnan niya si Aurelia na nakangiti at umaasa sa kanya. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Pinil, nag-umpisa ang bagyo sa opisina ni Armando. Hindi na siya alumpo, pero ang sakit ay bumalik sa isip niya. Mang Ramon, sabi ni Armando, kalmado ang boses. I-check mo ang marriage records ni Aurelia Santos sa Batangas. Kinabahan si Mang Ramon. Sir, bakit? May lihim ka ba, Ramon? Tanong ni Armando, diretso ang tingin. Ang mother mo at ang medalyon ni Kina. Nanginginig si Mang Ramon. Alam niyang tapos na siya. Inamin ni Mang Ramon ang lahat. Si Elena ang nag-blackmail sa kanya. Siya ay anak sa labas at ginamit ito ni Elena para maniktik. Utang na loob sa nanay ang nagtulak sa kanya. Ang marriage contract? Fake po yun. Pinirmahan ni Aurelia noong bata pa siya, under pressure ni Elena, para bayaran ang utang ng pamilya niya. Wala pong legal validity yan. Umiiyak si Mang Ramon. Nakahinga ng maluwag si Armando. Pero ang sakit ay nandyan. Umalis ka, Ramon. Patawarin kita. Pero hindi ko na kailangan ng spy sa tabi ko, sabi ni Armando. Little bimp. Utang na loob at paglaya, dumating si Lola Minda at Kina. Nagpaalam na sila, hindi na sila matatakutin. Don Armando, tapos na ang utang, sabi ni Lola Minda. Salamat sa pagmamahal mo kay Kina. Sa akin, bayad na ang utang sa pag-ibig mo. Huwag, Lola Minda, sabi ni Armando.
Hindi pa. Ito ang huling tungkulin ko. Ang binigyan ni Armando si Lola Minda ng isang title deed, ang title ng lupain na tinitirhan niya. Ngayon, Lola Minda, sa iyo na ang lupa. Hindi na sa akin, hindi na sa Velarde Estates. Libre ka na sa lahat ng obligasyon, sabi ni Armando. Oa, umiyak si Lola Minda. Naramdaman niya ang paglaya mula sa tanikala ng utang. Grabe, golden moment. Niyakap ni Kina si Lola Minda. Lola, may bahay na tayo. Sa atin na! Tiningnan ni Armando si Kina. Kina, gusto kong mag-aral ka. Pangako ko yan. Ikaw ang liwanag ng pamilya Velarde. Pipipi. Confrontation and trust. Humarap si Armando kay Aurelia. Tinitigan niya ito. Hindi siya galit. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa fake marriage contract, mahal? Tanong ni Armando. Takot ako, Armando. Umiiyak si Aurelia. Natakot akong mawala ka ulit. Akala ko, mas safe na ako ang magdala ng burden. Hindi na tayo mag-isa, mahal, sabi ni Armando. Tayo na. Ang lihim mo ay lihim ko na rin. Ang utang mo ay utang ko na rin. At ang pag-ibig mo, pag-ibig ko na rin. Final threat. Biglang dumating ang reporter. Naglabas ng headlines na fake news. Si Santiago at Elena ay gumamit ng media para sirain ang reputasyon ni Armando. Fake marriage contract ni Aurelia. Itinago. Ginamit si Armando. Cliffhanger. Tiningnan ni Armando si Aurelia. Hindi na sila natatakot. Huwag kang mag-alala. Mahal. Hindi na tayo luluhod. Lumipas ang 1 taon. Ang ingay ng media ay nawala na. Parang bula. Ang katotohanan ay laging mas matigas kaysa sa kasinungalingan. Ang simula, hindi nagpakasal si Armando at Aurelia sa isang grand ceremony sa Manila Hotel. Nagpakasal sila sa barangay ni Lola Minda. Ang mga kumari ni Lola Minda ang nagluto. Ang mga hayop ni Aurelia ang nagbigay ng ingay. Si Lola Minda ang nagbasa ng Bible. Si Kina ang flower girl, nakasuot ng simpleng barot saya. Pag-ibig at pagpapatawad. Ang regalo ni Armando kay Aurelia ay isang simple na necklace na may silver medallion, katulad ng kay Kina. Ang utong, ang patawad. Oo, pinatawad na ni Armando si Santiago. Si Santiago at Elena ay nawalan ng dangal at pera. Sapat na ang karma. Sila ay nagtatrabaho na ngayon sa ibang bansa, hindi na nakikialam. Si Armando ay nagpadala ng konting allowance kay Santiago, hindi dahil sa utang, kundi dahil sa awa at pag-ibig sa kapatid. 2. Ang kapayapaan. Oo. Nahanap ni Armando ang kapayapaan niya. Hindi na siya nagpapalakad ng Velarde Estates sa traditional na paraan. Ang management ay pinatakbo ng mga profesional. Si Armando at Aurelia ay nagtayo ng isang small clinic sa Batangas. Hindi lang para sa hayop, kundi para din sa mga taong nangangailangan ng healing sa puso at isip. Tinawag nila itong ang Minda Velarde Healing and Hope Center, Golden Moment. Nagtapos si Kina sa elementary school. Siya ang valedictorian. Nang mag-speech siya, sinabi niya, "Salamat po sa stamaba." Ang walang hanggang simula, isang hapon naglalakad si Armando, Aurelia at Kina sa dalampasigan ng Batangas. Ang sunlight ay golden. Si Armando ay hindi na gumagamit ng wheelchair o cane. Tumayo siya ng mag-isa. Pero hinawakan niya pa rin ang kamay ni Aurelia, hindi dahil kailangan niya ang support niya, kundi dahil gusto niya. 3. Ang aral, ang bulong ni Armando, kundi sa tiningnan ni Aurelia si Armando. Mas mahal kita ngayon, Armando, dahil ang hangin ay mahinahon. Ang albularya at ang lumpo ay nagtagumpay sa power at kasakiman. Ang kilig at ang pag-asa ay mananatili sa puso ng mga kumare. Piv. At dito nagtatapos ang ang kwento ni na Don Armando, Aurelia, Lola Minda at ang munting si Kina. Sa lahat ng mga kumare at mga kaibigan na nakinig at nakipag-iyakan sa amin mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat po. Kayo po ang aming lakas, ang nagbigay buhay sa kwento ng pagbangon at pag-ibig na ito. Hindi po madali ang pagsulat ng kwentong ito. Ang pinakamasakit na bahagi, hindi ang pagbagsak ni Armando, kundi ang sandali na kailangang magdesisyon ni Lola Minda sa gitna ng utang at dangal. Doon po namin naramdaman ang bigat ng tanikala ng tungkulin na dinadala ng bawat Pilipina. Ang istoryang ito ay parang isang maliit na buto na naitanim namin, umaasa na tutubo. Hindi po ito katang-isip lamang, ito po ay hango sa puso at sa pag-asa natin na kahit gaano kalaki ang dilim, laging may liwanag, parang ang tala sa dulo ng gabi. Ang pag-ibig, pagpapatawad at pag-asa ay totoo at ito po ang healing na kailangan natin. Ngunit may isang tanong po ako sa inyo. Kung kayo po si Don Armando, kaya niyo po bang magbigay ng patawad kay Santiago matapos ang lahat ng ginawa niya?
Mas malakas ba ang awa kaysa sa galit? I-share niyo po ang inyong saloobin sa comment section. I-like at i-share ang video na ito sa inyong mga kumare para maging bahagi sila ng kwentong puso na ito. Sana po nag-iwan kami ng aral at kilig sa inyong puso. Hanggang sa muli kasama ang kwentong puso. Ako po si Clara, ang inyong tagapagkwento.